Magandang araw muli mga kaibigan. Ngayon ay tingnan natin kung ano na yung mga update dito sa Banlic Depot, no, ng NSCR. So ito yung South Depot dito sa southern area ng NSCR. Yung location ng Banlic South Depot ay dito sa may Laguna area, no? Dito sa area na to. So ito siya, no. So dito sa map data hindi pa siya na-update, pero hanggang dito yon yung ginagawang South Depot. Ito siya, katabi siya nitong inland container terminal dito. Then ito yung row ng PNR, NSCR. Then ito yung access road niya mula dito. Then ito na yung yung national road, no? So yan yung mga access niya. So kung titingnan natin, i-overlay natin yung kanyang plan, no, dito sa map data. So sa ngayon yan pala yung nakikita ng satellite image natin, which is not updated yet. So ito siya, overlay natin doon. So ganyan yung magiging shape ng buong perimeter ng South NSCR Depot, no? So yan siya. So may access road siya. And then ito yung access ng mismong train, no, punta sa depot. So compared sa ibang mga depot ng NSCR, elongated yung shape nito, no? So let's continue. So yan yung area ng construction site, no? So ito naman, dito naman ito yung part nung depot, no? So kung titingnan natin, i-overlay ulit natin yung drawing. So yan yung magiging tsura dyan, no, base sa drawing. Itong green na line na ito, ayan yung retaining wall niya, no? Then ito naman yung blue, yan yung perimeter fence niya. Then itong orange, ito yung tracks. So dito sa lugar na to, sa area na to ng construction site ng depot, ay mostly trucks ito, no? Then sa northern side, meron siyang access road. Ito yung access road niya. Then kung titingnan pa natin yung isang view niya, i-overlay natin yung drawing. So yan. So ibabalik natin. Ito yung temporary access niya. Papunta to sa, kung susundan itong access road na to, papunta na to dun sa national road, no? I-overlay ulit natin drawing. So itong bahaging to, ito ay access road, no, papunta sa future Banlic Station. Ang Banlic Station ay dito sa area na to. Then ito namang nakaliko na to, ito yung rail access, no? So nakadugtong to, so beyond the bridge, nakadugtong to do sa main line mismo, no? So dyan yung entrance and exit ng tren papunta at pabalik doon, no, sa main line to the depot and vice versa. So dito sa area na to, dati may naglalagay ng mga pile dito, no? So mapapansin natin bakit naglalagay sila ng mga piles diyan,
mostly naman ito ay upgrade yung mga ano niya, yung mga rails niya, no? Wala naman siyang viaduct dito. So, yung purpose nun, to sa area na to, ay magkakaroon diyan ng underpass, no? So, kung ito yung road na to, itong naka L-shaped na road na to, may underpass diyan sa lugar na yan. Ito yung top view niya. Ito yung bottom, yung side view, no? So, sa itaas niya, sa ground level, ay doon yung daanan ng train at saka access road. Then box culvert siya, yung mismong kanyang underpass ay dito bababa siya para hindi siya mag-intersect doon sa access road ng depot and then doon sa truck access, no? Bababa siya, then aangat ulit. So ito, bababa dito, then madadaanan yung access road at saka yung rail access, no? Same time, meron diyan sump pump na gagawin dahil nga dito sa pababa na ito, dito sa underpass na ito, syempre pag nagkaroon ng ulan o ay maaring maipon yung tubig na to, kaya may sump pump diyan, so para ialis yung tubig na yun. And then ito naman yung cross section o yung section view, no, ng underpass, no. So kaya may mga nag-pile drill doon kasi yung pinaka-pundasyon nitong underpass na to ay may piles siya, no. So yun yung pinaka-pundasyon niya, mga pilote, yung pundasyon ng structure na yan. So ito yung underpass para sa mga sasakyan, katabi niya underpass naman para sa pedestrian. So tapos na sila sa area na yan, so wala nang nagpa-pile rig dyan. So matanong natin dito yung future Banlic Station sa area na to. So yun naman yung area ng Villa Palau, tsaka yung mga ibang mga subdivision sa area. So itong part na itong facility na to ay yung mga may tanks ay yan yung batching plant o yung kung saan sila nagmi-mix ng mga cement, no, na gagamitin na ilo-load nila sa mga mixer, then gagamitin para sa construction. The same time, nandito rin yung kanilang mga opisina at maaaring mga barracks, no, para sa mga workers nila, pati dun sa mga opisina para sa engineering nila, no. Then from the batching plant, may access siya papunta dito sa mismong site ng depot, sa construction site ng depot. Ito rin merong mga equipment dito. Mukhang Bauer yata yung Bauer yung sila yung nag-contract para sa pagpapiling works, no. Then dito may mga crushed stone sila. Maaaring ito yung parang panambak nila sa area na yan. Ito ulit yung mga nag-hold na trucks, no, dun sa mga para dun sa mga nila, sa mga spoil nila, no, sa mga lupa na huhukay nila. So yun yung area dyan. Nandito naman yung inland container port nila, na maaaring magbe-benefit din to pag natuloy na yung Subic Clark Manila Batangas na rail line, cargo rail line, no. So yun yung
close up ulit ng uh, batching plant and access road. At nandun na yung ano nila, ito na yung area na may activity sila, no? In the future, puro ano to, stabling trucks, no, ng mga train ng NSCR. So, balik ulit tayo dito. Lapit tayo doon sa area na yun. Mapapansin nyo yung shape niya, kagaya doon sa nakita natin kanina, no? Pahaba yung shape ng mismong depot. So ito, nandito yung activities nila ngayon, no? By the looks of it, Bauer yung gumagawa dito. And then yung kanilang ginagawa, nagbabound sila ng mga piles, no? Bakit kaya, no? So tingnan natin. So dito sa area na to, i-overlay natin yung drawing, no? So yan, dyan sa area kung nasaan sila, dyan yung location ng OCC o Operations Control Center ng South Depot. At the same time, nandyan din yung detention basin na para dyan sa depot. Tingnan ulit natin. Doon sa dulo, meron din silang ginagawa doon, no? So yung kanilang, yung lugar na nandun ay parking. At the same time, ay meron din dong detention basin number 2, no? So number 1 ng detention basin ay dito at number 2 ay dito. So itong Operations Control Center nila, yung building na itatayo dito ay may pundasyon na gamit ay mga piles, no? Mga pilote ang ano dito, ang kanilang pundasyon. So kung tingnan natin, itong OCC building, yung pundasyon niya ay piles, no? Ito yung ano niya, yung side view, no? Ito yung ground area. Then dito naman sa tabi niya ay yung detention basin. So para saan nga ba ang detention basin, no? Yung detention basin ay yun yung temporary na storage ng mga tubig ulan. So doon may ipon yung mga tubig ulan na nakokolekta doon sa mga sewers nila o sa mga imburnal na nakasurround sa depot. At dyan muna siya i-imbak, no? Ang purpose niya para hindi magbaha dito sa depot at sa surrounding area. Dyan muna siya iniipon sa detention basin. And then gradually siyang i-release, no? Pag halimbawa tapos na yung ulan o bagyo, gradually siyang i-release. So at least merong napupuntahan yung tubig ulan bago siya i-release, no? Hindi siya kagad ano lang diyan sa ground, no? Tsaka dito, ito yung detention basin number 2 dun sa sulok, dun sa dulo nung ng depot. Ito yung side view niya. Nasa ilalim siya ng lupa, no? And then piles din yung mga pundasyon niya. So kaya may piling works doon kasi yung pundasyon niya ay piles, no? And then parking area sa taas niya, sa ibabaw niya, then sa ilalim detention basin. So yung detention basin na yan, ang taas niyan ay nasa halos 4 meters, no? So mga mas mataas pa sa bahay, no, yung kanyang taas, yung mula do sa ano niya, sa lower level niya, no, sa pataas, no? So ibig sabihin mas marami siyang mai-store na water para i-release in a later date, no? So diyan muna siya maiipon. And then mapapansin natin itong green na ito, yan yung kanyang retaining wall, no? And then may hiwalay pa siya na perimeter fence. So bakit kaya siya may retaining wall?
papansinin natin yung buong depot kasama yung access road at saka yung access tracks, meron siyang mga retaining wall. So napapalibutan siya ng green. Yung green na yan ay yung retaining wall. So ito yung example ng mga retaining wall, no? Mataas kasi yung level, itataas nila yung level ng lupa dyan sa mismong depot. So ito yung existing ground level. Then mataas na wall o retaining wall, then ito na yung ground level para sa loob ng depot. So ano siya, iba-iba yung height niyan kasi depende kung nasaan lugar dun sa depot, may mataas, may mababa, no? Kasi parang pababaya tayong lupa dyan, so kailangan i-level nila yung lupa para sa depot. So meron dito mababa lang yung yung retaining wall niya. And then dun sa matataas na retaining wall ay pilote o piles yung kanyang pundasyon. Kaya marami nagpa-pile works sa depot construction area. Ito yung example ng isang yung kanyang retaining wall, no? So dito sa area na to ng depot ay 4 meters yung taas ng retaining wall mula sa ground level. And then katabi niya yung perimeter fence at saka meron siyang perimeter drain, no? Meron siyang drainage. So dito 4 meters, no? Na mataas siya. Kasi halos at 3 meters ay halos 10 feet na yun . So more than 10 feet ang itataas niya ng lupa niya, no? So mataas yung lupa sa loob nung depot. So ito yung bahagi ng stabling track. Ito yung perimeter road na nakapalibot sa loob ng depot. And then may fence, meron siya parang handrail para syempre hindi malaglag dito basta-basta yung mga tao dyan. And then ito yung perimeter wall na yung retaining wall na mataas. Dito dahil hindi naman siya ganong kataasan, may soil improvement na lang na ginawa dito. Although meron siyang piles pa rin kasi yung pinaka pundasyon niya, kasi nga syempre yung load na hinahandle nitong wall na to ay mataas, no? Kasi nga dahil dito sa lupa na ito. Ito pa yung isang example ng perimeter wall sa isa pang bahagi ng depot. Yung taas naman niya 8 meters. So i-compute natin 8 times 3.28. So nasa 26.24 yung taas ng wall, no? In feet, 26 feet. So napakataas ng retaining wall na ito. At this part na mataas yung retaining wall, meron siyang reinforced na concrete slab, and then may mga piles pa siya, multiple piles sa ilalim para ma-support niya itong weight ng ground dito, no? So yun yung yun yung pundasyon niya sa ilalim. Kaya ang daming piling works na gagawin dyan dahil dito sa retaining wall. So hindi basta-basta itong retaining wall na to. At malalim yung pundasyon niya, piles ang ginagamit, no? Then ito pa, isa sa mga pinakamataas na retaining wall ay nasa 10 meters. So nasa 32 feet, no? 32.8 feet ang taas niya. Maaaring ito na isa sa mga pinakamataas na retaining wall na gagamitin diyan sa station, sa depot, sorry. Ayan, ganun din ang kanyang mga pundasyon ay gamit ay piles, no? So hindi maari yung mga release ay at grade kasi nasa ground level, pero yung ground itself ng depot ay patataasin siya, no? Kaya yung mga nakapalibot dyan, tataas pa yung lupa, itataas nila, tatambakan nila yan
yung anong yan, yung buong buong area ng depot. For now, mga foundation works ang ginagawa nila. Okay, let's move on. So ito yung foundation ng OCC building nila, at dito naman yung detention basin nila. So itong mga rings na ito, mga bilog na yan, ay mga rebar yan na gagamitin nila sa paggawa nitong mga rebar cage para dito sa OCC building, at maaring dito na rin sa detention basin. So dito mukhang magbubuhat na sila ng rebar cage na ilalagay dito sa nahukay na board pile. Ito nga pa ng mga tanks na to, itong dilaw at blue, yan ay mga bentonite storage tanks, no? Kasi sa pagpa-pile works dito, kailangan nilang gumamit ng bentonite para yung hinuhukay nilang butas para sa piles ay hindi basta-basta gumuho. Yung bentonite ay ginagamit yan para maging stable yung ground, no? Para hindi maging buhaghag o para maging buo lang yung lupa, para yung butas hindi siya guguho sa sarili niya, no? So kaya necessary na may bentonite. And then nire-recycle nila yan, kaya once na nagamit nila, ipapump ulit nila dito, then ipipilter yung mga soil dun sa liquid, and then gagamitin ulit nila yan. So yan yung storage ng bentonite. So ito pa isang view ng area. Shout out nga pala kila Alex Beruela Vlog, Mati Rails, at kay Purka Studio, Sir Purka Studio, na nagko-cover din sa area nitong NSCR dito sa Laguna area. Shout out po sa inyo, salamat, at very informative yung mga kuha ninyo ng drone shots, at least nakakita natin yung progress, no? More power to your channel, everyone. So yan na, no? Ito maaring ito staff house nila, no? So yan yung San Cristobal River, no? At sa ngayon yan lang po muna, at hopefully ay magkaroon pa tayo ng maraming progress dito sa area ng depot, no? So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo.